Naniniwala akong dapat magkaroon ng kamalayan ang bawat isa sa kwentong ito. Walang mas dakilang halimbawa kung paano maaaring magsimula ang pinakamasamang kasalanan sa pinakamabuting hangarin. Alam kong marami sa atin ang nakakaalam sa kwentong ito. Dasal ko na sana ay wala sa atin ang magtatapos ng tulad ng kay Bersisa. Sino nga ba itong si Bersisa? Kaya halina't tuklasin ang kwento niya at kung papaano magtatapos ito. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos tulad nito. Si Bersisa ay isang monghe. Siya ay makadiyos na tao o relihiyoso sa panahon ng mga Israelita. Siya ang pinakamakadiyos sa kanyang panahon. Meron siyang sariling templo o bahay dasalan at lagi siyang sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala buong araw at gabi. Siya ay isang dakilang abid o sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako, mayroong 3 magkakapatid na nais na pumunta sa digmaan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mayroong silang isang kapatid na babae na kung saan ay walang mag-aalaga sa kanya kapag sila ay pupunta sa digmaan. Kaya't nagtanong sila sa mga tao kung sino ang mapagkakatiwalaan na mag-alaga sa kanilang kapatid. At iminungkahi ng lahat ng mga tao sa kanila na pumunta sila kay Bersisa dahil siya ay mapagkakatiwalaan at may mataas na pagpapahalaga. Siya lamang ang may kakayanan na mag-alaga sa kanilang kapatid. Kaya't nagpunta sila upang makilala si Bersisa. Nang makilala nila ito, sinabi ng 3 magkakapatid kay Bersisa, "Nais naming pumunta sa digmaan. Inisip namin kung maaari mong alagaan ang aming kapatid." Agad na sinabi ni Bersisa na, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim," na ang ibig sabihin ay humihingi ako ng kanlungan kay Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas. Hindi maaari, tugon ni Bersisa. Sinabi niya ito dahil natatakot siya na mafitna o matukso na makagawa ng kasalanan. Pagkatapos nito, dumating si Shaitan na nag-anyong tao at sinabi niya kay Bersisa, ang mga lalaking ito ay nais pumunta sa digmaan. Pupunta sila alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo aalagaan ang kanilang kapatid na babae, sino ang mag-aalaga sa kanya? Ikaw ang pinakamarangal at pinakamakadiyos na tao. Kung iwan nila siya sa iba, sa palagay mo ano ang mangyayari? Napaisip si Bersisa, kaya't tinawag ni Bersisa ang 3 magkakapatid at kanyang sinabi, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay aalagaan ko ang inyong kapatid. Ngunit hindi siya mananatili sa akin. Mananatili siya sa bahay na meron ako sa likuran ng aking templo. Natuwa ang magkakapatid at walang problema sa pag-aayos. Kaya sumang-ayon sila at pumunta sila sa digmaan at iniwan ang kanilang kapatid sa pangangalaga ni Bersisa. Si Bersisa ang magluluto ng pagkain para sa dalaga at ilalagay ito sa labas ng kanyang pintuan. Nakakatok sa pintuan nito at pagkatapos ay babalik agad sa kanyang templo. Ganito lagi ang ginagawa ni Bersisa. Tandaan po natin, kung inilagay mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan ang pagkakasala ay isang posible, walang paraan upang iiwang ka ni Shaitan at hindi siya titigil hanggat hindi mo ito nagagawa. Ang tanging paraan na hindi siya magpumilit ay kung aalisin mo ang iyong sarili mula sa sitwasyong iyon. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Shaitan kay Bersisa at kanyang sinabi, Bersisa, kailangan pa niyang buksan ang kanyang pintuan upang kunin ang kanyang pagkain. Ilagay mo ang kanyang pagkain sa loob ng kanyang bahay upang makita mo ang kanyang kalagayan. Kaya't ginawa ito ni Bersisa. Iniligay niya ang pagkain ng dalaga sa loob ng kanyang silid
at tiningnan ang kalagayan ng dalaga at pagkatapos ay bumalik agad sa kanyang templo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating naman si Shaitan kay Barsesa at kanyang sinabi, "Alam mong siya ay walang kausap, walang mga kaibigan, walang makakasalamuha. Marahil dapat mong kausapin siya at kumustahin kung ano ang sitwasyon niya ngayon." Kaya si Barsesa ay pumunta sa bahay ng dalaga na may takot pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinausap ang dalaga mula sa labas ng pintuan nito. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sa kanya si Shaitan at sinabi, "Barsesa, bakit mo siya kinausap sa labas? Pumunta ka sa loob ng bahay at kausapin siya doon. Iyon ang mainam na paraan." Kaya't pagkalipas ng isang oras, ay nagsimula na siyang makipag-usap sa dalaga sa loob ng bahay nito. At ang isang maliit na pag-uusap ay nagsimulang maging mahaba. Matapos makipag-usap, gusto na niyang makita ang dalaga. At pagkatapos makita, hanggang sa nagsimula na siyang hawakan ang dalaga. Matapos hawakan, ang dakilang Barsesa ay nakagawa ng zina o pakikipagtalik sa kanya. Paglipas ng panahon, nabuntis ang dalaga at nanganak ng isang batang lalaki. Si Shaitan ay lumapit kay Barsesa at kanyang sinabi, "O kapatid na Barsesa, kung ang kanyang mga kapatid ay bumalik at makita ang batang lalaki na ito at ikaw ang responsable para sa pangangalaga sa dalaga, paano mo maipapaliwanag ang bata?" Ngayon, nag-alala si Barsesa. Ano ang gagawin niya? Sinabi ni Shaitan, "Barsesa, kailangan mong patayin ang sanggol at mapupuksa ang katibayan." Kaya pinatay ni Barsesa ang sanggol. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Shaitan kay Barsesa at kanyang sinabi, "Sa palagay mo ba tatahimik siya sa nangyari? Sa tingin mo ba hindi niya sasabihin sa kanyang mga kapatid kung ano ang nangyari?" Nagsimulang mag-isip si Barsesa kung ano ang gagawin nito. Sinabi ni Shaitan sa kanya, "Patayin mo rin siya at sabihin mo sa kanyang mga kapatid na siya ay nagkasakit at siya ay namatay." Kaya't pinatay ni Barsesa ang dalaga. Kalaunan, bumalik ang magkakapatid at tinanong nila kay Barsesa kung nasaan ang kanilang kapatid na babae. Sinabi niya sa kanila, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang inyong kapatid na babae ay nagkasakit at siya ay namatay." Si Barsesa ay isang mahusay na abid o sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagsisinungaling, kaya't walang pagpipilian ang magkakapatid kundi maniwala sa kanya. Tinanong nila si Barsesa kung saan inilibing ang kanilang kapatid at dinala ni Barsesa sila sa isang peking libingan. Ang Shaitan ay laging naghahanap ng paraan at hindi titigil hanggang sa hindi niya maligaw ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang natutulog ang tatlong magkakapatid, dumating ang Shaitan sa kanilang panaginip at ipinakita nito sa tatlong magkakapatid ang totoong nangyari. Kinaumagahan, ang magkakapatid ay nagtataka sapagkat nagtugma ang kanilang panaginip. Nakita nila sa kanilang panaginip na ang kanilang kapatid na babae ay hindi nagkasakit, sa halip ay nabuntis siya at siya ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki at pareho silang pinatay. Nakita rin nila na hindi siya inilibing kung saan ipinakita sa kanila ni Barsesa, bagkus ito ay inilibing sa isang lugar malapit sa templo ni Barsesa. Sumang-ayon silang tatlo na ang kanilang panaginip ay hindi maaaring magkamali, kaya nagtungo sila sa libingang nakita nila sa kanilang panaginip. Hinukay nila ito at doon nila nakita ang kanilang kapatid na babae at ang sanggol. Ang tatlong magkakapatid ay bumalik kay Barsesa at kanilang sinabi, "O Barsesa, nagsinungaling ka sa amin. Ito ang totoong nangyari at ngayon
dadalhin ka namin sa hukuman. Habang nasa daan ay iniisip ni Barsesa ang kanyang sarili at kanyang tinatanong, paano ako napunta sa gulo na ito? Kaya't nang dalhin siya ng magkakapatid sa hukuman, siya ay inatulan ng kamatayan. Kaya si Shaitan ay dumating kay Barsesa at kanyang sinabi, Barsesa, kilala mo ba ako? Ako si Shaitan. Ako ang naging sanhi ng lahat ng gulo na ito at ako din ang makapagpapalabas sa iyo rito. Mailalabas kita ngunit mayroon akong isang kahilingan bago kita tulungan. Ano naman iyon? Tugon ni Barsesa. Sabi ni Shaitan, Barsesa, magpatira pa ka sa akin at ilalabas kita rito. Kaya't si Barsesa ay nagpatira pa sa kanya na nagpapatunay ng kanyang hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Shaitan ay natuwa at kanyang sinabi, katotohanan, ako ay walang pananagutan sa iyo dahil katiyakan ako ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. At si Barsesa ay namatay na kafir o hindi mananampalataya. Humingi tayo ng kanlungan sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ganitong pangyayari.